Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for the month. Paunang mensahe ninyo ay yung stone na Newmite. So yung message na to is here to remind you, no? Na kasi parang ano to parang siguro in the past baka yung paniniwala ninyo you are not good enough, no? Baka laging iniisip ninyo na hindi kayo magtatagumpay sa kung ano mang iniisip ninyong gawin, hindi ninyo ma-reach ang goals ninyo because maybe you are thinking, no? Or maybe you are feeling na hindi ninyo to kaya, no? Because you are not good enough. So, pwedeng ganun ang naiisip ng iba sa inyo. Kaya, this is here, no? To remind you na mali yung iniisip ninyo. Okay? Mali yan. Wag ninyong isipin na hindi ninyo kaya. Kasi, we are not created by God, no, to be lesser compared to other people. Walang ganon. Lahat tayo, we are all created equal. Okay? Lahat tayo biniyayaan ng universe, ng talents, ng skills and gifts, no? Nagkakaiba lang tayo sa talento, sa mga skills, iba sa mga gifts. Iba-iba tayo na na binigay ng Diyos. Pero lahat tayo equipped with talents, skills, and gifts. Kaya, wag ninyong isipin, no? Wag ninyong i-underestimate ang sarili ninyo. Wag ninyong maliitin ang sarili ninyo na hindi ninyo kaya na magtagumpay or hindi ninyo kayang isakatuparan ng mga pangarap ninyo, hindi ninyo kayang isakatuparan yung mga minimithi ninyo sa buhay or hindi ninyo mararating ang mga pangarap ninyo because baka yun nga iniisip ninyo hindi ninyo kaya, no? But that's not true. Okay? Kaya lakasan lang ninyo ang inyong loob. Okay? Gisingin ninyo ang inyong inner strength and courage, yung inner power ninyo. Meron kayo nun, katulad din ng sa akin, katulad sa mga kapatid mo, sa kung kanino man nakilala mo, lahat tayo, we have our own inner power. Kaya sa inyo, gamitin din ninyo yung inyo, no? Gamitin ninyo, i-activate ninyo yan. Kayang-kaya ninyo, no? Lahat tayo pwedeng magtagumpay. Okay? Kailangan lang natin na maglakas ng loob, kailangan natin na mag-take action, at kailangan nating pag-isipan, no? Kung paano natin ito gagawin. No? So, ask for help. No? Ask for help from other people. Ask for help from the divine. Nabigyan kayo ng gabay kung paano ninyo isasakatuparan, diba? Ang mga pangarap ninyo. Kasi, lahat tayo, no? Pati ikaw, lahat tayo merong kakayanan, no? Na pagtagumpayan ang mga bagay na gusto nating mangyari sa buhay natin. Okay? Do not underestimate yourself. So, what else? Surrender your desire to control people. Ayan, sabi dito, being over-controlling can sabotage relationships. To more effectively achieve your goals, back off, regroup, and give the situation some breathing room. Ayan, for others of you naman, no? Hindi ito para sa lahat. So just take as it resonates. So para sa iba naman sa inyo, baka masyado naman ninyong kinokontrol, no? Ang tao na karelasyon ninyo, no? Or yung mga tao na nasa paligid ninyo. So maybe you are being over-controlling, no? At kapag ganon nangyayari, 'di ba? Yung parang in a way, we are sabotaging our own relationships with people. Maaring masira, no? Magkaroon ng lamat ang ating mga relasyon sa mga tao sa paligid natin if we're going to insist, no? Kung ano ang gusto natin, yun ang dapat masunod, or kung ano ang gusto natin para sa kanila, yun ang dapat na sundin nila. And kumbaga baka ang iba sa inyo, alam mo yun, hindi na ninyo binibigyan ng pagkakataon ang mga tao sa paligid ninyo na gawin ang gusto nila, 'di ba? Or i-express nila yung sarili nila, magsalita sila or gawin nila yung mga bagay na according to their will, no? So yun ang sinasabi nito. Kaya to more effectively achieve your goals,
no? Para makuha mo kung ano ang goal mo, para makamit mo kung ano yung dinedesire ninyo na mangyari. Atras ka muna. Pag-isipan mong mabuti. Paano mo 'to gagawin, 'di ba? Nang hindi lalabas ng controlling ka, na hindi lalabas na parang ginagawa mong sunod-sunuran sa'yo ang mga tao sa paligid ninyo. So, pag-isipan mong mabuti how you are going to do it in a subtle way, no? Na masasatisfy ang gusto mo, masasatisfy mo din yung kagustuhan din ng mga tao kung papaano din nila iraran, 'di ba, yung buhay nila, no? So, pag-isipan mabuti. Tignan natin kung ano pa ang ganap. We have the star. Ayan. So, napakagandang energy nito kasi this is a new beginning energy. You will be full of hope, of optimism. There's new hope, optimism. There's renewal dito. There is a promise of rebirth as well sa sitwasyon na ito. Maaari din na meron ditong wishes na magka-come to fruition kayo. No? It's about time na siguro na ibibigay na din ng Divine Universe kung ano yung pinapangarap ninyo, kung ano man yung mga minimithi ninyo sa buhay. No? Kaya good luck sa iyo dyan. We have 9 of Pentacles. Ayan. So, this is about financial abundance, prosperity. This is also about financial comfort. So, yung pagdating ng return of investment ninyo, yung pagdating ng pera ninyo, pagdating ng kita ninyo, magdudulot ito sa inyo ng kaginhawaan, magdudulot ito or magbibigay ito sa inyo ng kaluwagan sa pamumuhay. Pagdating sa pera, magiging maluwag din kayo. So, good luck, no? Napakaganda. Magagawa nyo na dito na siguro i-treat man lang ninyo ang inyong sarili, di ba? For the job well done na ginawa ninyo, nagsikap kayo, you've been very diligent sa inyong mga ginagawa, sa inyong mga trabaho, and now, it's about time na para i-treat nyo naman yung sarili mo, i-pamper mo naman ang sarili mo, no? So, we have 3 of Swords. Ayan. So, ang iba siguro sa inyo, no? Pwedeng parang pwedeng related ito dito sa surrender your desire to control people. Kasi baka na-frustrate kayo sa sarili ninyo, or baka na-frustrate kayo sa sarili ninyo, na-frustrate kayo sa person ninyo or sa kaibigan ninyo o kung kanino man na you are trying to control, no? So siguro ito 'yon, nasasaktan kayo kasi baka hindi naiintindihan, no? Maaring hindi naiintindihan ng tao kung bakit ninyo yung ginagawa, no? Kasi kayo lang tayo nakakalam ano ang purpose ninyo, why are you trying to control the person, no, around you or the people around you. So maaring hindi mo yun nako-communicate sa kanya or sa kanila na maayos, kaya siguro napofrustrate ka, no, napofrustrate ka sa sarili mo at napofrustrate ka sa kanila. So pwedeng ganun yun. So what else? We have Hierophant. Ayan. So pwede na meron dito mga ikakasal or meron mag-aasawa sa inyo. So, pwede din na ang iba sa inyo rito is going to get married, no? Maaaring meron ditong pag-aasawa, pagpapakasal na maaaring mangyayari very soon, no? May mga consultations din. Ang iba siguro sa inyo dito, naghahanap kayo rito na makakausap, or maybe you are already consulting, siguro mga tawag dito, yung mga spiritual guide, spiritual counselor, no, mga mentors, life coach, baka meron kayong kinakausap na mga ganon to enlighten you, diba? To help you understand your situation, no? That could be related to this kasi baka nai-stress kayo, no, regarding this thing, kaya maaaring naghihingi kayo ng advice sa kanila. So what else? We have 2 of Swords. Ayan. So, pwede na yung decision making na kailangan ninyong gawin dito could be related to relationship or could be related to money. Pwedeng financial
pwedeng financial decision, itong kinakaharap ninyo rito, na yun ang dapat ninyong pagtuunan ng pansin sa ngayon. So, that is also possible. Pero, hindi kayo ready eh. Hindi pa kayo ready magdesisyon. Maaaring nalilito pa kayo, kaya siguro kung ano man ang area of life na kailangan ninyong pagdesisyonan sa ngayon, naghihingi pa kayo ng advice. No? Nagpapatulong pa kayo sa ibang tao. So, 9 of Wands. Ayan. So, sakto, no? Ano ang pumasok agad sa isip ko dito is boundaries. Setting your personal healthy boundaries para maging mas maayos, mas maging stronger ang inyong relationship with the people around you, regardless kung ano mo siya. Kaibigan mo siya, kapatid mo siya, magulang mo, person mo, jowa mo, 'di ba? You need to build your personal healthy boundaries para malaman ng tao kung hanggang saan ang limit mo, no? And kasi maaaring nare-realize mo na hindi ito tama, no? Na yung pag-control sa ibang tao, for not letting them to be themselves, is not a healthy move or not a healthy strategy, 'di ba? So maaaring nare-realize mo 'yan or maiisip mo 'yan. Kaya ngayon, eto yung gagawin mo para siguro susubukan mo na why not, 'di ba? Baka may nakapag-advise sa iyo na mag-ano ka, isipin mo yung magkaroon ka ng boundaries para maging healthier ang inyong relationship with other people. Let them be, no? And makikita mo din siguro na they are going to allow you as well to be yourself, no? So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.